Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa pamagitan ng Miyerkules ng Apos, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tanda ng pagdalamati at pagsisisi, ipinapahid sa noo ang Apo, subalit ang tanda ng pagsisisi ay dapat na ang kabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan ng awa ng Diyos, sapagkat tanto natin na hindi sapat ang sarili natin kakayanan. Wala po tayong pagsisisi. Yung pinakapagsisisi natin ay habang pinapahiram tayo ng abo sa ulo mamaya pagkatapos ng homilya. Manalangin tayo. Please repeat after me. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagpupusang magtiis ng pagpupungan ang pagpagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salugat, sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin namang sandata ang pagtitimpid sa sarili. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po. At
ng kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pag-ibig. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawad mo yan ang kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasayang muna, at ang nagawa ko ay di mo naisipan. Isang pusong napat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papadhan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong kapal. Turuan mo ako makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng malta. Nagbasa mula sa dalawang sulat ng Apostol si Pablo sa mga kapatid. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, para ang Diyos na rin ang umamantig sa inyo sa mga dito. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa akin, sa ibinilan ng makasalanan na ang makipagsa tayo ay kapapala sa harapan ng Diyos Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Pinamamanuhan sa inyo na huwag ninyo sa yaman at pagkakataong ibinigay sa ating Diyos. Kapag sinabi nila, sa kaukulang panahon ay pinakinggan sa araw ng pagliligtas, pinakuluan ito. Tingnan ninyo, ngayon ang panahon na larapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sila yung wala. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang pagawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibilmos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong Amang, nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagpaimbabaw,
Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukunang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kamanalangin sa iyong amang na hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aaluno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aaluno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang lamang makakaalam nito. Siya lang makakita ng kabutihang ginawa mo ng hilig ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay, ang tawag natin ngayon sa araw na ito ay Ash Wednesday. Sa Tagalog, Miyerkules ng Abo. So, ang Ash Wednesday ay, ano ba yung Ash Wednesday? Pinapahilan tayo ng abo, ano yung naaalala natin. At ang simula ng Kwaresma. No? Sabihin mo nga, Kwaresma. Anong ibig sabihin ng Kwaresma? Ang galing po sa salitang 40. Alam niyo ba yung 40? Ano yun? 40. So, Kwaresma ay ilang araw? 40 days. 40 days lang ano? Hindi naman tayo 40 days sa mga ayuno. Dalawa lang mo ang aking pag-aayuno. Sa araw na ito, at saka sa Biyernes Santo. No? So, 4 na pong araw na, ano yung 4 na pong araw na ito? Na tayo ay mag-aanda para saan? Anong pinag-ahandaan ba natin? Birthday ninyo? Oh. Anong pag-ahandaan namin? Yung Kwaresma ay pag-ahandaan ng 4 na pong araw na pag-ahandaan ng muling pagkabuhay nino na Jesus. No? So, yun po yung pinag-ahandaan natin. 4 na pong araw ng muling pagkabuhay na Jesus. No? 4 na pong araw na kung saan ay magnilay tayo sa pagliligtas ng Diyos sa tao. Dahil sa pamagitan ng pagliligtas ng Diyos ng kanyang misteryo ng Paskwa. Sabihin nyo nga, misteryo ng Paskwa. Misteryo ng Paskwa. Pag sinabi natin misteryo ng Paskwa, tatlo yun. Ano yun? Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni ano yung tatlo ng misteryo ng Paskwa? Paghihirap, pagkamatay, at huwag mo kalimutan, no? Muling pagkabuhay, no? Hindi lang paghihirap, hindi lang pagkamatay. May muling
pagkabuhay. So, ito po yung pinakasentro ng ating pananampalataya, ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lamang isinilang si Jesus, kundi siya ay tumubos sa atin sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. At sa araw na ito, sinisimulan natin, sinisimulan natin ang 40 araw na yan ng paghahanda ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po bahagi din lang namin ng pagkilos, na nakita po namin sa Ebanghelyo, isang gawain ng isang mabuting Hudyo at gano'n naman ang isang mabuting Kristiyano, yung pag-aayuno, panalangin, at tawang gawa. So, katulad po ng ipinahayag sa Ebanghelyo, pag-aayuno, panalangin, at tawang gawa. Pray ulit namin ng ito. Pag-aayuno, panalangin, at tawang gawa. Ano ba yung pag-aayuno? So, hindi pagkain. Hindi pagkain ng ano? Hindi pag-aayuno yan. Abstinence yan. Abstinensya. Pagkamat sa araw na ito, yun din yung bahagi, no? Tayo ay hindi kakain ng anumang uri ng karne, no? Ang pwede lamang kainin ay isda, no? So, abstinence yun, o abstinensya. Yung pag-aayuno ay yung pagbawas ng pagkain, no? Kung kayo ay kumakain ng 3 beses sa isang araw, no? Ang sa atin, yung pag-aayuno natin, hindi naman masyadong mabigat, no? At kung may kasamang merienda, pag sinabi natin mag-aayuno, wala munang merienda, no? At saka, pipili kayo ng isang pagkain, halimbawa umaga, tanghalian o hapunan, na mabawasan ninyo. Hahatiin nyo lang yung inyong pagkain, no? So kung halimbawa ang pinili ninyo ay umagahan, no? Na yung dati yung kinakain, babawasan nyo. Halimbawa kung kayo ay kumakain ng isang bandihadong kanin, no? Gagawin mo lang kalahati, no? Kung kayo kumakain lamang ng isang tasang kanin, ay gagawin mo na lamang ng kalahating tasang kanin. So yun, mabawas kayo. Hindi siya lang sa pipiliin ninyo. So, hindi naman ang ganong kabigat, no? Yung pag-aayuno. Pero ano yung idea ng pag-aayuno? Matuto tayong magtimpi, no? Sabihin nyo nga, magtimpi. Isa pa nga, o pagpipigil ng sarili. Isa pa nga, pagpipigil ng sarili, no? Matuto tayo na pigilan natin yung ating sarili. Halimbawa, magalit kayo sa inyong kaklase, no? Pipigilan nyo ang inyong sarili. Kung nais nyong mag-ingay, habang tayo ay nagmimisa o habang nagtuturo ang inyong teacher, pipigilan ninyo ang inyong sarili. Bagamat gusto mo nang sabihin doon sa katabi mo, no? Yung maganda mong balita, no? Ay pipigilin mo sa sarili mo kasi nag-aaral yung kaklase mo, no? Nagtuturo yung teacher mo, o di kaya ay nakikinig yung
kaklase mo, nagdarasal yung kaklase mo. So, kinakailangan mo ngayong tigilan ang iyong sarili. So, isa ko yun sa halimbawa na kung saan nakita ko natin sa pag-aayon. Ano yung pangalawa? Diba, ang una ay pag-aayon mo. Ano yung pangalawa? Panalangin. Nagdarasal ba kayo? So, bahagi nito, no? Simula din tayo ngayon ng alay kapwa. No? Tayo magdarasal. Ang nanais natin ang ating panalangin ay maging handog natin sa ating kapwa. So patuloy natin ay panalangin. No, at yung ating panalangin ay maging bahagi nito, yung naitipin ninyo, halimbawa sa inyong pag-aayuno, ay ibahagi mo namin sa mga kailangan, yung patuloy na pagtugon natin sa mga nasalanta ng mga bagyo at ng lindol sa ibang bahagi ng ating bansa. So, tayo manalangin at tayo ay tumulong. Yung sugat pastoral po ng Santo Papa ngayon ay medyo mabigat. Ang sabi ng Santo Papa, alam niyo ba yung ating Papa? Ano pangalan ng ating Papa? Hindi pa naman Saint John. Yan ang pangalan ng ating Papa? Opo, Francis. No? Iba si Saint Francis. No? Si Saint Francis Xavier at saka si Saint Francis of Assisi. No? Yung ating Papa, bagamat doon ginamit mula sa pangalan ni Saint Francis of Assisi, ang ating Papa ay si Pope Francis. No? Ay, ang sabi niya, yung ating daw pag-aayuno, yung ating panalangin ay dapat maging bahagi nito na dapat na ito ay kinakailangan ng tayo ay nasasaktan. No? Kasi kung hindi tayo nasasaktan, ay baka hindi tunay yung ating panalangin. Hindi tunay yung ating pag-aayuno. No? Hindi tunay yung ating pagkakawang nawa. So, bahagi yun na kung saan ay kinakailangan natin ng pagtugon na tayo may patuloy na magdarasal. Kaya sino marunong magbasa ng Santo Rosario? Ako sila pala marunong magbasa ng Santo Rosario. At least, matuto kayo magdasal. No? So, sino ang sisimba pag linggo? Talaga lagi kayo magsisimba pag linggo, makikita ko kayo, baka naman doon kayo sa sarungan ng sisimba. Sige, talagang sisimba kayo, magpakita kayo sa akin kapag kayo nagsimba pag linggo. So, magsisimba pag linggo, ipagdarasal ninyo. Ipagdarasal ninyo yung mga taong minamahal ninyo. Pagdasal ninyo yung ating bansa. No? Maraming magulo sa ating bansa. Kaya lalong kinakailangan ng maraming magdarasal. No? Maraming nangyayaring hindi maganda sa ating kalikasan. Kinakailangan tayong magdasal. Maraming ginagawa hindi maganda ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Kinakailangan natin ipagdasal. Ipagdasal natin na nawa ay wala ng mga ngurakot. No? Ipagdasal natin ang kapayapaan ng daigdig na ito. No? May ibang bansa na nagyegera. No? At tuloy natin ipagdasal. So, bahagi rin sa susunod na linggo ay National Migrant Sunday. Ipagdasal ninyo ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa abroad. Sino may mga kamag-anak sa abroad? Nagtatrabaho. Pagdarasal ninyo, yung tatay ninyo, yung nanay ninyo, yung kapatid ninyo nasa abroad, malungkot doon.
So marami tayong pwedeng ipagdasal. Marami tayong pwedeng ipagdasal. Kinakailangan magdasal tayo. No? So, bago tayo kumain, pagkatapos kumain, bago matulog, pagkagising, no? Every Sunday, magdarasal tayo. So, bahagi yun ang palagi nating intensyon. At yung pangatlo ay kawang gawa. No? Alam niyo yung kawang gawa? Ano yung kawang gawa? Ano yung kawang gawa? Ibang salita ng kawang gawa. Pagtulong. No? Kayo ay tutulong sa inyong magulang. Tumutulong ba kayo sa magulang ninyo? Marunong ba kayo maghugas ng pinggan? Baka naman pinakakain niyo pa sa ipis yung inyong pinggan bago ninyo hugasan, no? Hugasan niyo pa agad. Tumulong kayo sa inyong kapwa, no? Sa inyong kaklase. Kapag yung inyong kaklase nagpapaturo kung paano yung lesson ninyo, turuan ninyo. Not during the exam, no? Kung mayroong tanong yung kaklase ninyo, turuan ninyo. Pero sana huwag sa exam ninyo tulungan, no? Yung iba sa exam tumutulong, no? So, sana sa exam kayo na mismo ang magtatrabaho, no? Huwag kayong mangdaraya sa exam. Nangungopia ba kayo sa exam? Huwag na mangungopia, ha? So, tulungan ninyo yung inyong kaklase kapag alam ninyo na mahina, no? Sa pag-aaral. Tulungan ninyo yung inyong mga kaibigan sa kanilang assignment, sa kanilang seat work. No? So, bahagi yun na kung saan maraming tayong magagawa na pwede natin ibahagi. So, patuloy pa rin natin na binibigyang pansin sa ilang mga programa natin na pwede natin ninyong gawin para maging bahagi na inyong pamamaraan ng pagtulong sa inyong kapwa. So, ito mo yung tatlong ito. Ano yung tatlo? Ano yung number 1? Number 2? Pangatlo? Ito ay bahagi na ng ginagawa ng isang mabuting Hudyo. Pero yung ipinahayag ko sa akin sa Ebanghelyo, ano sabi ni Jesus? No? Na itong mga bagay na ito yung magaganda. Pero, ano sabi ni Jesus? Huwag pakitang tao. No? Nung ibig sabihin ko, huwag lang gagawin kapag may tao. No? Dapat ginagawa ninyo yan kahit na walang tao. At dapat ginagawa ninyo yung tatlong ito kahit na walang tao. So, bahagi ng isang pagkilos natin na bakit natin ginagawa ito? Kasi nais nating samahan. Sino nais natin samahan? Sino nais natin samahan? Si Jesus sa kanyang